Mula sa haba ng panahon ng pananakop ng mga Spanish sa bansang Pilipinas, nagkaroon ng Spanish-American War hanggang nagkaroon na lang ng Treaty of Paris o kasunduan sa Paris noong December 10, 1898. Nabibilhin ang Pilipinas, Guam at Puerto Rico sa halagang $20 million ng Amerika at dito na nga nagsimula ang magandang relasyon ng Pilipinas sa Amerika kahit marami pa rin noon ng mga Pilipino na lumalaban sa kalayaan ng ating bansa. Ang Pilipinas nga ang pinakamalakas na allies ng Amerika at napamanatili nila ang pakikipag-ugnayan sa usaping economic, cultural at sa pangmilitar na usapin. Si President McKinley ay pumirma ng isang executive order na pinahintulutan ang mga 500 Filipino na ma-recruit sa US Navy at 6,000 na mga Filipino para sa Armed Force na maging parte ng Insular Force of the War Department. Dahil sa mga panukalang ito ng Amerika, maraming nakapasok ng mga Pilipino bilang isang sundalo na nakipaglaban na rin sa mga gyera. Alam niyo ba na may isang Filipino na kauna-unang Asian American and first Filipino na nakatanggap ng Medal of Honor sa US Navy? Na nilagdaan ni Secretary of the Navy Joseph Daniels ang General Order No. 142 noong April 1, 1915. At igagawa din sa kanya na ang isa sa US Navy warship ay ipapangalan sa kanya bilang pagkilala sa pagiging matapang at pagiging bayani niya. Ating kilalanin ang matapang na Pilipino na ito at paano nga ba nangyari at naibigay sa kanya ang magandang pagpupugay sa kanya ng ibang lahi. Atin alamin ang histeryo sa buhay ng magiting na si Telesforo Trinidad. Simulan na natin! Histeryo. Noong November 25, 1890, naisilang ang bida natin ngayon na si Telesforo de la Cruz Trinidad sa New Washington, Aklan, Panay, Philippines. Isa siya sa mga US Navy na parte ng Insular Force sa Pilipinas noong 1910 at nakipagdigma noong panahon ng World War I at World War II hanggang nagretiro siya noong 1945. Namuhay siya sa bayan ng Imus, Cavite hanggang umidad siya ng 77 taong gulang kung saan siya ay yumao noong May 8, 1968. Merong pangyayari na magpapabago sa buhay ng ating bida na si Telesforo Trinidad. Noong January 21, 1915, sa Gulf of California habang ginagawa ang patrol naval para maprotektahan ang US laban sa mga interes ng mga Mexico, ang kapitan ng USS San Diego Armored Cruiser No. 6 ay nag-conduct ng 4-hour full speed at para masubukan ang kakayahan ng kanilang cruiser kung napapanatili pa rin nila ang bilis nito sa pagpapatakbo. Kaso, ito pala ang magiging dahilan ng pagkasawi ng 9 na katao at iba pang sugatan dahil sa pagsabog ng boiler ng barko. Nung oras ng pagsabog, ang bida nating si Trinidad ay napatalsik sa lakas ng pagsabog ng boiler mula sa fire room No. 2. Kahit sugatan at muling nakatayo, ay nakita niya ang kanyang isang kasama na si R.A. Daly Fireman 2nd Class na ito ay nakabulagta at kanya itong tinulungan para makaalis sa pwesto nito at makalabas sila. Habang patungo sila sa fire room No. 4, nasalo ulit ni Trinidad ang isa pang pagsabog sa fire room No. 3 na nagkaroon na siya ng mga sugat at sunog sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang muka. Para iwanan ang una niyang na-rescue na si Daly sa isang safe na lugar at balikan muli ang isang kasama na nakita niya sa fire room No. 3 para tulungan ito kahit alam niyang delikado na ang sitwasyon roon. Noong May 2022, sa isang selebrasyon ng Asian American Pacific Islander Heritage Month, nagsalita ang Secretary of the Navy ng US o SECNAV na si Carlos Del Torre ang pagkilala sa isang Filipino-American hero.
At ikinuwento niya sa mga imbitado sa selebrasyon na iyon ang tungkol sa buhay ng isang magiting na Filipino na nagligtas sa kanyang mga kasamahan sa isang sumabog na boiler ng barko noong 1915. At nang malaman nga ni Del Toro ang kwento ni Telesforo Trinidad ay nasabi niya ang Future Arleigh Class Guided Missiles Destroyer or DDG-139 ship ay ipapangalan kay Telesforo Trinidad. Bilang pagkilala sa kagitingan niya sa pagligtas ng kanyang mga kasamahan sa gitna ng kapahamakan kahit siya ay sugatan at delikado na ang sitwasyon. Kaya siya ang kauna-unahang Asian Filipino-American na kinilalang bayani at nakakuha ng Medal of Honor sa US Navy. Isang napakagandang kwento sa pagkilala sa isang tunay na bayani na hindi natin dapat kalimutan at gawin nating aral ang kagitingan na kanyang nagawa. Kaya, kaalaman ay kayamanan, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?